Madamdamin ang bawat gabi na magkatabi kami sa kama, mga haplos na dapat sana ay nagpapasiklab ng pagnanasa, ngunit lamig at matinding dismaya ang idinudulot sa akin. Sino ang mag-aakala na ang lalaking pinapangarap ko at pinakamabait sa buhay ko ay siya ring dahilan kung bakit pakiramdam ko ay tuyot na tuyot ang pagkatao ko pagdating sa pagmamahalan. Isang taon na kaming hindi nagtatalik ng maayos dahil sa tuwing titingnan ko ang kanyang pagkalalaki. Isang masakit na katotohanan ang humaharang sa puso ko. Isang lihim na nagpabago sa takbo ng aming pagsasama sa ilalim ng saradong pinto. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin pakinggan ang kabuuan ng makabagbag damdaming sulat na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang bell notification icon, at i-like ang videong ito para lagi kayong updated sa mga pinakabagong kwento ng totoong buhay na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. At syempre, isang mainit na shoutout muna kay Roger Del Rosario mula rito sa 3rd Avenue, Caloocan City. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsubaybay at suporta sa ating programa. Kayo ang lakas ko sa pagpapatuloy ng M2M Desires. Kaya naman, mga ka-desires, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi, Kuya Will. Itago mo na lang ako sa pangalang Aris, 26 years old. Matagal na akong nakikinig sa M2M Desires, pero hindi ko akalain na isang araw, ako naman ang magpapasulat sa iyo para humingi ng payo tungkol sa isang sensitibong problema. Kuya Will, pakiusap lang, huwag mong babanggitin ang tunay kong pangalan o kahit anong pagkakakilanlan sa amin, kasi sobrang nakakahiya. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, parang gusto ko na lang magtago sa pader sa tindi ng frustration at hiya. Ang kwento ko ay tungkol sa live-in partner ko na si Justine, 29 years old. Halos 4 na taon na kaming magkasama sa isang apartment dito sa Maynila. Sa labas, kung titingnan mo kami, parang perpekto ang relasyon namin. Si Justine ang ideal boyfriend ng marami, mabait, sobrang responsible, maalaga, at ramdam ko naman na mahal niya ako bilang kapareha niya. Siya yung tipo na magluluto bago pumasok sa trabaho at susunduin ako sa terminal kapag umuulan. Ang sweet namin, Kuya Will, lalo na noong unang taon namin. Noong mga unang buwan kasi na nagsasama kami, bulag pa ako sa matinding excitement. Kapag dumarating ang gabi at patay ang ilaw ng kwarto, ang sarap sa pakiramdam ng mga yakap at halik niya. Noong mga panahon na yun, hindi ko alintana kung may kulang ba o wala. Basta ang alam ko lang, gusto ko siya at nadadala ako sa init ng mga sandali namin. Pero habang tumatagal, unti-unting nawawala ang spark at doon na nagbago ang lahat. Isang gabi kasi, pagkatapos naming maligo ng magkasama, doon ko talaga nakita ng malapitan at malinaw sa harap ng salamin ng banyo ang katotohanan habang nagpapatuyo siya ng katawan na bukas ang ilaw. Kuya Will, doon ako biglang natulala at parang binalot ako ng malamig na hangin. Mula noong gabing maharap ko ang realidad na yon, unti-unting nawala ang gana ko sa tuwing sisiping sa kanya. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo ko sa likod ng saradong pinto ng kwarto namin. Kuya Will, sobrang liit talaga ng kanyang pagkalalaki. Hindi ko alam kung paano ko i-describe sa'yo nang hindi ako nakakasakit ng damdamin. Pero kung titingnan, sobrang kulang talaga sa laki at kapal ang kanyang pagkalalaki. Kahit pa sabihing gising na gising ito kapag handa na siya, parang wala pa ring dating. Walang bulk,
walang kapal, at higit sa lahat, parang hindi sapat para maramdaman ko ang buong koneksyon sa tuwing gumaganap siya bilang top ko. Noong gabing una ko yung napansin, pilit ko pang binaliwala. Sabi ko sa sarili ko, mahal mo si Justin, hindi naman mahalaga ang size sa tunay na pagmamahal. Pero iba pala ang teorya sa realidad, Kuya Will. Mula noong mamulat ako sa katotohanan yun, tuwing may nangyayari sa amin, unti-unting nababawasan ang excitement ko. Sa tuwing gabi na at magsisimula na siyang yumakap sa akin sa kama, automatic na nagre-rehistro sa utak ko ang imahe ng kanyang kakulangan. At dahil doon, nawawala agad ang gana ko. Nahihirapan akong mag-enjoy kasi alam ko na kung ano ang magiging ending. Ang masaklap pa, dahil nga sa ganoong sitwasyon, diretso na niyang ipinapasok pagkatapos ng kaunting patikim na halik. Ilang sandali lang na mabilis ang galaw, tapos natatapos na agad siya ng ganoon kabilis. Ako naman, naiiwan na lang na nakatunganga. Walang sarap, walang build-up, at walang satisfaction. Parang naging robot na lang ako sa kama. Nakahiga, nakatingin sa kisame, at naghihintay na lang na matapos siya para makatulog na kami. Sobrang bigat sa pakiramdam na obligasyon na lang ang turing ko sa bawat siping namin. Kuya Will, dumating sa punto na hindi ko na talaga kaya ang ganong setup. Isang gabi pagkatapos ng lambingan namin kung saan wala akong naramdaman kahit kaunting saya o koneksyon, sinubukan kong maging honest sa kanya. Habang magkatabi kaming nakahiga at nakakumot, huminga ako ng malalim. Humarap ako sa kanya, hinawakan ko ang kamay niya, at lakas loob kong sinabi ang totoo. Sabi ko, Justin, baka pwedeng baguhin natin ang routine natin. Kasi nitong mga nakaraang buwan, hindi ko na maramdaman ang alaga mo kapag magkasama tayo. Parang kulang na kulang sa size. Parang masyadong maliit ang pagkalalaki mo para maramdaman ko. Noong masabi ko yon, biglang tumahimik ang buong kwarto. Tinitigan ako ni Justin ng matagal at nakita ko sa mga mata niya ang pagkagulat at kaunting sakit. Pero sa halip na magalit o mag-explain, tumawa lang siya ng napakatipid. Isang tawa na halatang pilit at may halong hiya. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, bawi na lang ako sa ibang bagay. Mahal naman kita, di ba? Basta gawin na lang natin kung kailan natin gusto. Akala ko, noong gabing yon, ang pagiging tapat ko ang magiging daan para mag-effort siya sa ibang paraan. Yung mas maging maalaga muna bago ang lahat. O kaya, gawan ng paraan gamit ang mga haplos o pagpapasaya sa ibang parte ng katawan ko. Pero nagkamali ako, Kuya Will. Simula noong gabi na pag-usapan namin yun, parang lalong lumala ang sitwasyon naming dalawa. Imbes na magkaayos, doon na nagsimulang mamatay ng tuluyan ang init at sigla sa kama. Kuya Will, simula noong confrontation na yun, sa tuwing lumalapit sa akin si Justin para humalik o yumakap, parang may kung anong harang na sa puso ko. Nawawala na talaga ng tuluyan ang gana ko. Kahit pahalikan niya ako ng matagal, kahit pahawakan at hapusin niya ang buong katawan ko, parang manhid na ako. Nang tanging nasa isip ko lang habang ginagawa niya yun, alam kong kulang na naman ang mararamdaman ko mamaya dahil sa liit ng kanyang pagkalalaki. Naaawa ako sa sarili ko at sa kanya, Kuya Will. Parang hindi na ako nasasabik umuwi ng apartment kung alam kong may ganap na magaganap sa gabi. Umabot sa sitwasyon na halos 1 taon na kaming hindi nagsisiping ng maayos. Kung magkaroon man, bilang na bilang sa daliri ng isang kamay sa loob ng ilang buwan, at pilit na pilit pa sa bahagi ko. Kapag ramdam ko na sinisimulan na niyang haplusin ako o ibulong sa tenga ko na gusto niya, agad akong gumagawa ng dahilan. Sinasabi ko na lang na, babe,
Pagod ako sa opisina ngayon. Ang daming paperworks. O kaya naman, masakit ang ulo ko. Pwedeng bukas na lang. Pero ang totoong dahilan, Kuya Will, bukod sa kawalan ng gana, ay natatakot na rin ako. Natatakot ako na baka kapag pinilit namin, makita niya sa mukha ko ang pagkabigo at masaktan ko na naman ang pride niya bilang lalaki kung sasabihin ko ulit na wala akong nararamdaman. Kuya Will, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Ang bigat-bigat dalhin araw-araw. Gusto kong linawin sa iyo at sa mga nakikinig na mahal ko pa rin si Justin. Mahal na mahal ko siya bilang partner ko sa buhay. Magkasundo kami sa lahat ng bagay, sa panonood ng sine, sa pag-budget ng pera, sa pag-aalaga sa aso namin, at sa mga pangarap namin sa hinaharap bilang magjowa. Siya ang itinuturing kong pamilya rito sa Maynila. Pero kapag usapang siping na, parang may malaking kulang na hindi ko na kayang punan o tiisin. Na-overwhelm ako sa isip ko na baka tumanda akong ganito. Na habang buhay na lang akong hindi makakaranas ng tunay na ligaya o ng totoong seryosong sarap mula sa taong mahal ko. Minsan, kapag nakikinig ako ng mga kwento rito sa M2M Desires tungkol sa mga wild at nakakasatisfy na karanasan ng ibang couples, hindi ko maiwasang maiyak at mainggit. Nagtatanong ako sa sarili ko, ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Kasama ko nga ang lalaking pinakamabait, pero patay naman ang sex life ko. Hindi ko na talaga alam kung paano ko ulit bubuksan ang usapan na ito sa kanya nang hindi ko tuluyang naaapakan ang pagkalalaki niya. Kasi alam ko naman na hindi niya kasalanan kung bakit ganun ang size ng alaga niya. Genetics yun, Kuya Will, at walang madaling solusyon doon. Minsan, sumasagi na rin sa isip ko ang mga maling ideya na alam kong makakasira sa amin. May mga pagkakataon na kapag nasa labas ako o kaya kapag may nakaka-chat akong ibang bading o lalaki sa social media, natutokso akong makipagkita para lang matugunan ang pisikal kong pangangailangan. May mga nagpaparamdam sa akin na alam kong baka kayang magbigay ng kakaibang ligaya sa kama. Pero tuwing maiisip ko ang mukha ni Justine na naghihintay sa akin sa apartment, nakakaramdam ako ng matinding konsensya. Ayokong magtaksil, Kuya Will. Ayokong maging manloloko dahil lang sa laman. Hindi deserve ni Justine ang ganoong klaseng katraydoran pagkatapos ng lahat ng kabaitan na ipinakita niya sa akin. Kaya heto ako ngayon, tinitiis ang gutom sa laman, habang unti-unting namamatay ang apoy ng relasyon namin sa loob ng kwarto. Gabi-gabi kaming magkasama, pero parang may milya-milyang distansya sa pagitan namin. Nararamdaman ko rin na napapansin na ni Justine ang pag-iwas ko, dahil minsan ay tahimik na lang din siyang humaharap sa kabilang pader kapag tinatanggihan ko siya. Ang sakit-sakit tingnan ng ganoong senaryo. Ang lalaking pinangarap ko na makasama habang buhay, siya pa ngayon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay tuyot na tuyot ang pagkatao ko pagdating sa pagmamahalan sa kama. Kuya Will, dito na ako lalapit sa iyo at sa mga tagapakinig ng M2M Desires. Sobra na akong naguguluhan. Ano bang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Dapat ko bang sabihin muli sa kanya ng harapan at diretsahan na nawalan na talaga ako ng gana dahil sa liit ng alaga niya? Paano ko sisimulan ng usapan nang hindi siya maiiyak o magkakaroon ng trauma? O mas mabuti bang manahimik na lang ako, magtiis, at subukang maging mas understanding na lang dahil mas matimbang dapat ang pagmamahal kaysa sa sex? May paraan pa kaya para maibalik ang init at gana ko sa kanya kahit alam kong hindi na magbabago ang laki ng ari niya? Pwede pa kaya kaming sumaya gamit ang ibang paraan?
O sadyang sarado na ang utak ko dahil sa disappointment? O baka naman kailangan ko nang harapin ang masakit na realidad na baka hindi na talaga kami magiging okay kailanman sa kama. At kailangan ko nang tanggapin na ganito na lang kami habang buhay kung pipiliin kong manatili sa piling niya. Ang hirap pumili sa pagitan ng sarili kong kaligayahan sa laman at sa pagmamahal ko sa taong nagbigay sa akin ng tahimik na buhay. Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain ng lungkot at inggit sa tuwing naiisip ko ang hinaharap naming dalawa. Kuya Will, sana ay mapili mo itong sulat ko para mabasa sa iyong programa. Kailangan ko talaga ng gabay ngayon mula sa iyo at sa mga comments ng mga tagapakinig na baka nakaranas din ng ganitong problema sa kanilang mga kapareha. Sa ngayon, ang jowa ko na akala ko ay magiging kumpleto sa buhay ko. Siya pa ngayon ang dahilan kung bakit parang nawawalan na ako ng ganang sumiping sa kanya. Sana ay matulungan ninyo akong maliwanagan kung paano isasalba itong 4 na taon naming pagsasama na unti-unting winawasak ng isang bagay na nakatago sa ilalim ng kumot. Hihintayin ko ang pananaw mo rito, Kuya Will, at ang mga payo na ibibigay mo sa akin. Maraming salamat sa pagbibigay ng espasyo para sa mga katulad kong may lihim na pasanin na hindi mailabas sa totoong buhay dahil sa takot na mahusgahan. Mabuhay ka at ang M2M Desires, at sana ay maging daan ito para mahanap ko ang tamang desisyon para sa aming dalawa ni Justin. Maraming salamat sa pakikinig. Diyan nagtatapos ang sulat ni Aries. Isang kwentong may mabigat na pasanin sa likod ng saradong pinto. Salamat sa pagtitiwala sa iyong kwento, Aries. Alam mo, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon mo. Mahirap talaga kapag ang taong perpekto sana para sa iyo sa lahat ng aspeto ng buhay ay may kakulangan naman sa kama na hindi mo kayang balewalain. Ang sexual na aspeto ay mahalagang haligi ng isang relasyon at hindi kasalanan ang maghangad ng pisikal na kasiyahan. Ang maipapayo ko sa iyo, Aries, huwag mong suluhin ang lungkot. Ang tunay na relasyon ay hindi lang nabubuo sa sarap, kundi sa lalim ng komunikasyon. Hindi mo kasalanan na mawalan ng gana at hindi niya kasalanan ang kanyang pisikal na kaanyuan. Subukan ninyong mag-explore ng iba pang paraan ng pagpapaligaya kung saan hindi kayo nakadepende sa iisang routine lang. Maraming paraan para panatilihing buhay ang apoy at init sa kama sa pamamagitan ng mas matagal na foreplay at tamang pag-uusap. Minsan, ang tunay na sarap ay hindi lang naman nakukuha sa kung ano ang tradisyonal, kundi sa kung paano ninyo gagamitin ang imahinasyon at pag-aalaga sa katawan ng isa't isa kung magiging bukas lang kayo sa komunikasyon. Ang moral lesson dito ay ang pagiging tapat ng may kasamang pag-unawa. Ang pag-ibig ay kayang mag-adjust basta't pareho kayong handang mag-usap ng walang sumbatan at may respeto sa emosyon ng isa't isa. Para naman sa ating mga tapat na tagapakinig, mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyon ni Aries? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo bang magtiis alang-alang sa pagmamahal? O makikipaghiwalay kayo para sa sarili ninyong kaligayahan? I-comment ninyo ang inyong mga payo at reaksyon sa ibaba para matulungan natin si Aries sa kanyang susunod na hakbang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kaibigan. Abangan ang mga susunod pa nating kwento dito lang sa M2M Desires. Ako ang inyong lingkod, Kuya Will, na nagpapaalala. Ang pagnanasa ay pansamantala, ngunit ang pag-unawa ang nagpapatagal sa pagsasama. Magandang gabi sa inyong lahat.